Sa kabilang panig, si Leia ay nasa kagubatan at inutusan ng isang lobo na nagngangalang Nova, na atakihin ang isa pang halimaw, at tinalo nito ang isa pang halimaw sa isang pag-atake lamang, nakatanggap siya ng abiso na nakakuha siya ng Novice Rankang, na absorb ng Novice Rank Beast's core energy sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang alagang lobo na tapusin ito sa sandaling babalik pa siya mamaya, malamang na may mababaliw na naman. Samantala, gabi, lumitaw si Winfred doon at sinabing ito ay ganap na hindi inaasahan. Dahil iniisip niya kung sino ang una niyang makikilala. Pagbalik niya, sinabi niya na walang duda na maaari siyang makawala sa ganoong mahigpit na seguridad at nagkita na sila pagkatapos ng 10 taon. Paliwanag ni Leigh, ganun pa rin siya at wala man lang siyang nakikitang kulubot sa mukha pagkatapos ng 10 taon. At hindi niya talaga alam kung ilang taon na siya. Tumawa si Winfred at sinabing sikreto ito. At narinig niya mula sa kanyang personal na tagapagturo na kamakailan lamang ay madalas siyang lumabas upang manghuli ng mga hayop. Bulalas ni Leigh, kung hindi pa nag-alerto si Amber kamakailan, mahihirapan siyang lumabas. Pero kumpara sa pag-upo sa classroom, mas gusto niyang manghuli ng mga hayop sa labas. Sinabi ni Winfred na dapat siyang maging masaya na hindi siya nakarating sa malayo. Dahil hindi sila magiging magalang kung natagpuan siya ng mga gwardya sa labas ng curtain. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa kanyang bahay at sinabi sa kanya na ang sakit ng kanyang ama ay hindi lumala, at inalagaan siya ng kanyang ina at hiniling na ihatid ito sa kanya. Nagpasalamat siya kay Winfred para sa kanyang pag-aalala at iniisip sa nakalipas na 10 taon, maangin man o umuulan sa labas, nag-ensayo siya ng husto, ngunit gayunpaman, hindi siya nakakakuha ng anumang bagong kasanayan. Ang lahat ay wala pa ring clueless tulad ng sa simula. Tinawag siya ni Winfred at sinabing sabay silang pupunta sa bayan at bukas ang araw na pupunta sila sa Avery sa akademya at hindi na siya makapaghintay na puntahan ang iba pang maliliit na bata. Sa kabilang panig sa pasukan ng Rainy Town, 2 gwardya ang nag-aaway sa kanya, at sinabi ng isa sa kanila na tinanggal ang alerto ni Amber, kaya wala silang dahilan para pigilan siya. Sinisigawan siya ng isa at sinabing espesyal siya at dapat nilang pansinin ang bawat sandali niya. Samantala, pumasok si Leigh kasama si Winfred, at tinawag niya ang gabi na pinangalanang Erend at sinabing masaya siyang makilala sila. Upang makilala siya, sinigawan niya si Leigh at tinanong kung saan siya nagpunta, at sinabi niya sa kanya ng maraming beses na huwag umalis sa kanyang paningin, ngunit lumampas pa siya sa klase at tumakbo sa labas. Nagtago siya sa likod ni Winfred at sinabing 1 buwan na ang nakalipas mula nang tanggalin si Amber Alert, kaya normal lang na lumabas siya. Siya exclaims na siya ay umalis sa lalong madaling panahon kapag ang Erend ay ganap na kalmado. Pagkatapos noon, pinutol sila ni Winfred at hiniling sa kanilang dalawa na umatras ng 1 hakbang. Isang anunsyo ang humihiling sa lahat ng mga mag-aaral na magtipon sa plaza ng mabilis. Nagtanong si Gray, Leigh kung siya ay nahuli. Dahil siya ay mabilis na bumalik at siya ay tumugon na siya ay malas lamang sa pagkakataong ito. Nagpakilala ang attendant na si Lancy at sinabing simula bukas ay aakayin niya sila sa Avra at Night Academy. Ang paglalakbay ay magiging humigit kumulang 7 araw. At kung hindi nila gusto ang anumang aksidente, dapat nilang sundin ang kanyang mga utos sa buong paglalakbay. Tinanong ng isang kabalyero si Winfred kung nagpasya siya sa kalsada sa oras na ito, at sumagot siya na tinatahak nila ang rutang latian. Ang kabalyero ay nagulat na marinig ito at nagtatanong kung hindi pa masyadong maaga para sa mga batang yun. At sabi ni Winfred kung gusto nilang maging kabalyero, kailangan nilang pumasa sa ilang mga pagsubok. Higit pa rito, sa pagkakataong ito ay may ibang mga mag-aaral na kasama nila na may parehong mga kakayahan sa kalamnan. Kinabukasan sa pasukan ng Rainy Town, ang lahat ng mga estudyante ay naglakbay patungo sa Ravelin Academy. Nagtanong ang isa sa kanila kung bakit hindi nila ginamit ang teleport device. At kung hindi nila direktang maabot ang destinasyon gamit ang isang teleport device. Kung gumagamit sila ng teleport, malinaw na makakatipid sila ng maraming distansya at isa sa kanila ang tumugon. Ito ay dahil walang teleport device sa Avery at Night Academy. Parang hindi sila nagpapansinan sa mga klase at nasa hangganan daw ang Oviron Academy. Hindi lamang nila kailangan na labanan ang pagsalakay ng mga dayuhang kaaway, ngunit kailangan din nilang labanan ang Nether Shadow Beast. Kung is-set up nila ang teleport device doon, ang mga kaaway ay maaaring agad na mag-teleport sa anumang bahagi ng kanilang bansa. Kapag natalo ang akademya, nabigla ang mga estudyante nang marinig yun at nagtataka kung sinabi ito ng guro noon,
at iniisip ni Gray kung ngayon lang siya nakatingin doon, o kung mali ba itong nakita. Kinagabihan, huminto sila malapit sa sirang kastilyo, at hiniling sa kanila ng kabalyero na maghanda para sa camping. Habang gumagawa ng mga kampo, sinabi ni Gray kay Lay na nakatingin sa kanya sina Slavia at tinanong niya ito kung may dapat bang makita tungkol sa kanya. Baka napopogian sa akin. Ibinaling nila ang kanilang mga mukha at agad na ibinaling ng Slavia ang kanyang mukha sa kabilang panig. Ngunit iniisip na lang ni Lay na ito ay dahil sa kanyang pulang buhok. Habang sinasabi niyang hindi na lang siya ang may pulang buhok, kabilang sa kanila may 4 pang estudyanteng may pulang buhok. Sina Huang, Duo, Kyle, at Ian, ayon sa pagkakabanggit. Lahat sila ay nagtatayo ng tent at bulalas ni Kyle. Siya ay mas mabilis kaysa sa sinuman sa grupo. Pinagmamasdan sila ni Lay at sinabing tama si Gray, ngunit hindi mahalaga kung titingnan siya o hindi. Kasabay nito, 2 estudyante ang lumabas sa likod ng guhong kastilyo, at nakaramdam sila ng napakasamang amoy mula roon. Kakaiba ang amoy na kahit ang mga patay na daga ay hindi nag-iisip magugustuhan ang ganito. At walang katapusan itong dugyot na amoy sobra pa sa utot ng kapitbahay niyo. Bulalas ng isa sa kanila. Tila isang latian nang biglang may sumulpot na kabalyero sa kanilang likuran at sinabing latian ito at pinagbantaan sila na kung ayaw nilang kagatin ang kanilang mga binti, ng matutulis na mga insekto kamukha ni Wamos sa latian, dahil nakatulog sila, iminumungkahi niyang mabilis silang pumunta at magtayo ng kanilang tolda at matulog. Sa gabi, isa sa mga kabalyero ay nagbabantay sa kanila. Habang sinasamantala ni Lay ang hapunan, nag-iisip na ayon sa kanyang kaalaman ang matulog doon ay madali at hindi na niya kailangan pang iwasan ang guarding night, pero laking gulat niya nang hawakan ni Naslevi ang kamay niya at sinabing gabi na at tinanong siya kung saan siya pupunta. At siya ay tumugon na siya ay manghuli ng mga hayop. Tinanong niya siya kung siya ay baliw at sinabing hindi ito malapit sa Rainy Town. At tinanong siya kung ano ang mangyayari kapag nakatagpo siya ng isang intermediate na rango, kung gayon ang mga kabalyero ay hindi siya maliligtas sa oras, ngunit hindi siya nakikinig sa kanya. At sinabing kaya rin niyang makitungo sa mga intermediate rank at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Gray sa anunsyo ng isang kabalyero at sinabi niyang ang huling magising ay makakatanggap ng parusa. At natatakot siyang makita ang mga mata ni Lay na kukurap-kurap pa. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya at tinanong kung hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Pero sabi niya nakatulog siya ng maayos. Hiniling niya sa kanya na mabilis na gumising dahil ayaw niya siya pinarusahan sa harap ng napakaraming tao. Samantala, pinagmamasdan niya ang kanyang status window at nag-iisip ayon sa bilis na ito bago niya maabot ang Avery Academia. Maaari niyang makuha ang ranggo ng baguhan sa pinakamataas na antas. Ngayon ay maaari na niyang simulan ang pag-absorb ng intermediate rank sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng ilang oras ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at napansin ni Gray na masyadong tahimik sa labas. Habang si Lay ay walang ingat na natutulog. Samantala nagising siya sa boses ng kabayo at may pumasok na halimaw sa kanilang karwahe at tinakat ang mga estudyante. Inilabas nila ang kanilang espada, at ipinakita ni Gray na isa itong matalim na bug at hinihiling sa lahat na maghanda sa labanan. Aatakihin na ng bug ang isang batang babae nang maputol ni Gray ang braso nito. At hiniling ni Gray sa lahat na bantayan at protektahan ang kanilang sarili. Natatakot silang makita ang napakaraming dugo at si Gray ay nagpapakita na ang mga matutulis na bug ay lilito sa grupo at higit pa sa kanila ang lilito. At hinihiling niya sa lahat na mag-ingat. Hinihiling niya sa lahat na maggrupo sa 3 tao at huwag mag-iwan ng anumang patay na sulok para sa pagtatanggol. Lahat ay tuwang-tuwang lumabas ng karwahe, na nagsasabing makikita nila kung sino ang mas marami pang makapapatay sa mga bug. Habang nagtataka si Lay kung bakit sila excited, inactivate niya ang Dragon Eye mode at nalaman niyang napakarami nila. Mga baguhan lang silang hayop sa ranggo at iniisip ni Lay na walang dapat ipag-alala. At nalaman niya na ang 6 na kabalyero ang natitira. Bago pa man naiintindihan niya ang sitwasyon at bumalik sa karwahe habang ang isa sa kanila ay nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa at hinihiling sa kanya na huwag sirain ang porma sayon. Bulalas niya ang mga halimaw ay baguhan pa lang. Hindi nila kailangan ng tulong niya at nasa kanila ang eksaktong bilang ng mga tao. Samantala, nagulat ang Knights nang makita ang kanyang pag-uugali at nagtataka kung natatakot lang siya, at tila isang pulang sinturon lamang ang makukuha niya. Hanga sila sa inasal ni Gray dahil napakahusay nitong gumaganap at hindi nag-aatubiling patayin sila sa isang atake.
Maliit ang kanyang mga galaw at nakikita niyang kinokontrol niya ang kanyang katawan upang iligtas ang hindi kailangan. At isa sa mga kabalyero ay nagsasabing dapat siyang makakuha ng puting sinturon. Humanga si Winford sa mga pag-atake ni Naslovia at bagamat bihira siyang magkusa sa pag-atake, ngunit mayroon siyang pambihirang pananaw at ang kanyang posture ng paghawak ng espada ay napaka-standard. Samantala, sinubukan siyang atakihin ng surot, ngunit sinalungat niya ito at pinutol ito ng kanyang espada, at humanga si Winford sa kanyang mga galaw. Bigla na lang silang nagulat nang makita ang isang pagsabog doon, at laking gulat din nila nang makitang ang mga matutulis na surot ay nagsama-sama at naging isang malaking halimaw. Natakot ang mga estudyante na makita sila at akmang aatakihin nila ang isang mag-aaral nang sinalakay sila ng isa sa mga pulang estudyante at pinutol ang marami sa mga kulisap na nagsasabing walang sinuman ang maaaring makapinsala sa kanyang mga kasama. Si Duo at ang kanyang kapatid ay matapang na nakikipaglaban, habang si Kyle ay nag-e-enjoy sa kanilang mga pagtatagpo. Sabi ng kabalyero na parang wala na silang dapat gawin. At ang mga batang pulang buhok na ito ay talagang hindi masama, maliban sa isa. Malapit na matapos ang laban. At mukhang pagod din ang mga estudyante. Tinanong ni Ian ang iba kung sila ay okay lang. Sa tingin ni Winford ay malakas si Ian at marunong mag-alaga ng mga kasamahan sa koponan. Pagkatapos nito, tinanong ni Gracie Lay kung bakit hindi siya sumama sa kanila at sinabing delikado ang karawahe. At kung may nangyari man, hindi nila siya nailigtas sa tamang panahon. Sagot ni Lay na siya ay sobrang antok at nakatingin naman ang mga knights. Kaya walang problema, nagmamayabang si Kyle at sinabing napatay niya ang karamihan sa mga bug at parang walang laban sa kanya ang mga hayop. Pakiramdam niya ay malapit na silang maging tunay na kabalyero. Nagyayabang ang isa sa kanila at sinabing kung suswertehin siya, baka makakuha siya ng white belt at tinanong siya ni Gray kung ano ang white belt. Sumasagot siya na kahit magiging knight sila, pero may rank din ang mga knight. At ang mga kabalyerong sumusunod sa kanila ay pawang mga white ribbon squirrels, ang pinakamataas na ranggo. Ang sinumang makakuha ng puting sinturon ay nangangahulugan sa pagsusulit na kikilalanin ang kanilang mga kakayahan. Ito ay nagsiwalat na maliban sa puti, mayroon ding berde at itim na kumakatawan sa iba't ibang uri ng kakayahan at ang pinakamababa sa knight ranking ay ang pulang belt. Ang mga taong hindi maganda ang pagganap at mga pagsubok ay makakakuha nito. At ang mga makakakuha ng mga puting sinturon ay makakakuha ng espesyal na patnubay, mga personal na tagapagturo at mga gantimpala para sa mga karagdagang mapagkukunan. Samantala, ang mga may pulang sinturon ay hindi masyadong mapalad na makakatanggap sila ng pangunahing pagsasanay at walang sinumang mag-aalaga sa kanila sa karamihan ng oras ay maaaring gawin ang anumang gusto nila. Ngunit upang ilagay sa bounty, abandonahin sila ng akademya at humiga. Iniisip kung mangyayari ito, hindi na niya kailangang saktan pa ang mga hayop at baka makakuha siya ng mas mataas na ranggo na kristal at kakayahan. Nagpasya siyang mag-isip ng paraan para makuha ang pulang sinturon. Makalipas ang isang linggo, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, at humanga ang mga estudyante nang makitang kasing taas ng 100 palapag na gusali. Ang gate ng lungsod ay ang lugar ay tinatawag na Aviron Academy at sa tingin ng mga mag-aaral ay narinig na nila ito noon pa, ngunit hindi nila inaasahan na ganito kaganda ang akademya. Ang akademyang ito ay isang lungsod at bawat isa ay kabalyero. Ang mga magic crystal ay nagbibigay ng enerhiya sa akademya at hindi na nila kailangang gumamit pa ng mga sulo para maliwanagan. Sinabi ni Gray na ito ay isang ganap na naiibang mundo kumpara sa nayon kung saan siya lumaki at ang kabalyero ay humiling sa kanila na sundan siya ng mabilis. At kung maghiwalay man sila, wala siyang pakialam. Dinala niya sila sa armory at pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang academy library kung saan bawal ang daldalan. Sinabi niya sa mga mag-aaral na ang lahat ng magtatapos na mag-aaral ay kinakailangang magboluntaryo sa Aviron Academy sa loob ng 2 taon. Kung pupunta man o manatili pagkatapos nito ay ganap na nakasalalay sa kanilang sariling kagustuhan. Makalipas ang ilang oras sa dulo, bago pumunta sa dormitoryo, dinadala niya sila sa mga gabay ng huling paghinto. At sa tingin ni Lay ay isang sementeryo ang lugar na ito. Sinabi ng kabalyero na ang lugar na ito ay ang libingan ng mga knights na namatay sa pakikipaglaban para sa kaharian-kaharian ng Alor. Hinihiling niya sa kanila na tandaan na ang digmaan ay hindi nagtatapos at kailangan nilang alalahanin ang misyon ng mga kabalyero. Pinayuhan niya silang lumaban, ipagtanggol at protektahan ang kanilang tinubuang bayan. Ngunit galit na galit si Lay nang makitang ginamit ng mga taong yun ang kanilang katawan ng mga lahi ng dragon para gawin ang kanilang baluti at sandata.
Tumawag si Naslavia sa kabalyero at nagtanong kung kaninong mga rebulto ang mga ito. At tumugon siya na ang mga taong iyon ay ang nagtatag ng Avery sa akademya, ang maalamat na Dragon Knight. Nagtanong si Lei kung ano ang Dragon Knight at tumugon siya na malalaman nila kapag umalis sila sa kasaysayan ng akademya. Hinihiling niya sa bawat isa na sumunod sa kanya. Nagulat si Lei na hindi pinansin ng kabalyero ang kanyang tanong habang si Gray naman ay biglang nagtaka kung ano ang nangyari sa kanya at pinaalis siya. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang Dragon Eye at natuklasan na ang silid ng Buryan ay nasa ilalim ng sementeryo. Napansin niyang may laman ito at nahanap niyang buhay ito. Pagkatapos noon, sinabi ni Gray na hindi niya alam kung kanino siya makakasama at umaasa na ito ay sa isang mabait na lalaki na makakasama. Habang iniisip ni Lei ang tungkol sa buhay na bagay sa silid ng libing. At ang estado ay hindi rin kapanipaniwala, kahit na ito ay isang halimaw, si Gray ay tumawag sa kanya at nagtanong kung siya ay nakikinig sa kanya at siya ay humihingi ng tawad sa kanya, na nagsasabi na siya ay nag-iisip tungkol sa ibang bagay. Sinabi sa kanya ni Gray na pareho silang nasa iisang dormitoryo at narinig nila sa boses ni Slavia na nabigla nang marinig na pareho sila ng dormitoryo. Sinabi ni Gray na hindi ito nakakagulat dahil narinig niya na palaging pantay-pantay ang pakikitungo ng akademya sa mga kabalyero nang walang pagkakaiba sa gender, ngunit sinuntok niya ito at sinabing hindi siya makikisama sa mga lalaki at tumakas, na nagsasabing gusto niyang palitan ang silid ng dormitoryo. Gayunpaman, pumasok sila sa silid. Ipinakilala ni Gray ang kanyang sarili si Lei at si Monk, at napagmasdan ni Ian si Lei na may pulang buhok din si Ian at sinabi sa kanya ni Gray na mayroon pa silang dalawa pang kasama sa silid, sina Dan at Martha. Pakiramdam ni Lei ay narinig na niya ang pangalang ito sa isang lugar. Samantala, bumalik si Naslavia at sinabing gagawin niyang magpalit ng damit at binalaan sila na bawal silang pumasok. Bulalas ni Gray, sinabi na niya sa kanila na hindi na siya magpapalit ng mga kwarto sa dormitoryo at ngayon ay kailangan niyang manatili sa kanila. Samantala, nilapitan din sila ni Dan at tinanong kung bakit ganito sila nakatayo sa labas ng ganito. At sumagot si Gray na hinihintay siya. Sinabi sa kanya ni Gray na natuklasan nila ang isang malaking ipis sa loob at pinag-uusapan kung sino ang papasok at papatayin nito. Pumasok siya sa silid, sinabing hindi siya natatakot sa mga ipis at nagtanong kung paano matatakot ang isang kabalyero sa isang ipis lamang. Pumasok si Dan at isinara nila ang pinto at hindi nagtagal ay nagulat silang lahat nang makita ang ingay na nagmumula sa loob. It's a prank. Pagkatapos ng ilang sandali ang lahat ng mga estudyante ay nagtitipon para sa hapunan at tinanong sila ni Dan kung bakit sila nagsinungaling sa kanya. Tinanong niya siya kung papatayin siya nito habang siya ay natutulog. Sagot ni Gray, magiging maganda ito dahil may mga taong gustong makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi sila makahanap ng pagkakataon dahil sa kanyang masamang ugali. Naririnig niya ang kanilang pag-uusap at tinanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan at natakot sila sa kanya. Tinanong niya sila kung paano pa rin sila makakain dahil magkakaroon ng assessment sa lalong madaling panahon. At sagot ni Gray na narinig niya ang tungkol dito, ngunit ano ang kinalaman nito sa pagkain. Samantala, may mga nakatatanda na lumapit sa kanila at nagsabing galing sila sa mahirap na lugar at iba sa kanila. Ginagawa nila ang kanilang kasiyahan na nagsasabing malamang na sila ay uuwi upang hanapin ang kanilang mga ina pagkatapos kumain ng ilang pagkain. Pagkatapos nito, pinagtatawanan nila ang malaking pangangatawan ni Ian at sinasabing sinisira niya ang isang upuan sa pamamagitan lamang ng pag-upo dito. Tinatawag nila itong kasuklam-suklam na ang lahat ng may pulang buhok na freak ay nagmula sa Rainy Town. Habang hawak ni Duo ang kamay ng kanyang kapatid at hinihiling sa kanya na huwag magsalita ng kahit ano. Samantalang tumayo Monks at sinabing sila ay lumampas sa hangganan at sila ay nagpapasaya rin sa kanya. Sinabi niya na maaari siyang makakuha ng pulang sinturon. Pinaupo siya ni Ian at tinawag nila siyang sensible at hilingin sa kanila na iwasan sila sa hinaharap. Biglang may tumama sa isa sa kanila mula sa isang gilid ng piraso ng manok at sinigawan niya sila at nagtanong, sino ang gumawa niyan? Si Lei ang nagbato at ngayon ay sinubsob niya sa lamesa at nagtatanong kung ano ang pinagsasabi niya. At tinawag niya silang mga kasuklam-suklam, mapula-pulang halimaw. Sumisigaw siya para humingi ng tulong at nagsasabing may gumagamit ng karahasan laban sa kanya. Sinusubukang pigilan siya ni Ian at sinabing huwag siyang saktan. At pinakiusapan din siya ni Gray na huwag na itong gawing mas malaking gulo dahil pinagmamasdan sila ng mga knights, ngunit wala siyang pakialam at niyakap siya ng mahigpit.
At tinawagan ng kanyang mga kaibigan si Night Lord para mabilis siyang iligtas at sabihing gumagamit ng karahasan ang pulang ulong ito sa ibang mga estudyante. Dumating na ang kabalyero at hiniling kay Lei na bitawan siya at tinawag ni Lei si Ian at sinabi na may isang bagay na alam niya mula noong siya ay bata. Sinabi niya sa kanya na kung may gustong umakyat sa kanyang ulo at ay bully siya, dapat niyang ipakita sa kanya ang ilang mga kulay na sinira ang mga estudyante gamit ito. Nagulat ang lahat nang makitang tinawag niya si Ian at pinakiusapan niya na kung tuturuan niya sila ng leksyon, matututunan nila ang kanilang leksyon. Ang kabalyero ay nagagalit at nagtanong kung bakit hindi niya sinunod ang kanyang utos at humingi siya ng tawad sa kanya, na sinasabing ang kanyang mga tainga ay katulad niya at may mga problema sila at naririnig lamang ang mga bagay na gusto niyang marinig. Ang kabalyero ay naging walang kasagutan at hiniling niya kay Gray na lumapit at kumain ng kanilang pagkain at hindi nila maaaring hayaan silang masira ang kanilang gana. Ang Night Lord ay galit na tinitigan siya, at si Lei Tallin umabot sa tuktok ng kanyang galit. Pansamantala, 3 mahusay na Knights Lord ang papasok doon na nagpapahiwatig ng oras para sa assessment. Lumapit si Winford at pinakiusapan ng lahat na manahimik at inimbitahan muna nila ang Dean ng Avery sa Academy. Ang 6 na matatanda, kinakabahan na ang lahat sa kanila at iniisip na walang nagsabi sa kanila na darating ang 6 na matatanda para manood sa assessment. Isang bagong round of night assessment ang isasagawa para sa kanilang lahat. Sa pagkakataong ito, bibigyan nila ang lahat ng iba't ibang kulay ng Knight's Belt para sa kanilang mga resulta ng assessment. Kung hindi maganda ang kanilang pagganap, makukuha nila ang pulang sinturon na nangangahulugang sila ay mga pagkabigo. Hinihikayat sila ni Winford na nagsasabing kahit makuha nila ang pulang sinturon, maaari rin silang tumayo sa kanyang posisyon sa hinaharap. Kailangan nilang maniwala na sila ay pinili sa 5 taong gulang. Sila ay mas mahuhusay kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang pagsasanay sa hinaharap ay makakatulong sa kanila na paunlarin ang kanilang talento, kaya hindi nila kailangang panghinaan ng loob. Napahanga si Lei sa kanya at, sa tingin niya ay nagsasalita pa rin ang lalaking ito ng mga nakapagpapatibay na salita, at iniisip niya kung ano ang itsura ng kanyang ekspresyon kapag nakakuha siya ng pulang sinturon. Tinawag ni Winford si Lancy at sinabing ipaubaya niya ito sa kanya at hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala dahil gagawin niya ang kanyang tungkulin ng maayos. Ito ay nagsiwalat na magkakaroon ng 5 magkakaibang yugto na sumusubok sa iba't ibang aspeto ng mga kabalyero sa lahat ng kakayahan. Katulad ng bato ng kapangyarihan, nagliliyab na impyerno, hindi natukoy na daanan ng katumpakan, at kalooban ng katotohanan. Sinimulan nila ang unang yugto, bato ng kapangyarihan at ang mga patakaran ay simple. Kailangan lang nilang itulak itong malaking bato doon. At sa sandaling maabot nito ang posisyon ng layunin, sila ay tapos na sa yugtong ito. Inanunsyo ni Lancy na ang lahat ay may 2 pagkakataon, at kung mabaygo sila sa kanilang unang araw, maaari nilang gamitin ang pares ng magic gloves na ito sa kanilang pangalawang pagkakataon. Ang guantes ay magpapataas ng kanilang lakas at tutulong sa kanila sa pagpasa sa yugtong ito at ang paggamit nito ay nakakaapekto rin sa kanilang pagsusuri. Kaya dapat nilang isaisip yon. Sinabi ni Gray na mukhang medyo madali ito at sinabi rin ni Lei na mukhang isang sisiw lang ito. Pakiramdam niya ay may ayaw siyang makapasa sa pagsubok na ito. At meron si Lancy na isang bagay na ipapahayag bago magsimula ang pagsusulit. Sinabi niya na bilang proctor ng pagsusulit na ito, tinatanggihan niya ang paglahok ni Lei Tallin at tinanong siya ng Naslavia kung bakit hindi siya pinapayagang masuri. Binabalaan siya ni Lance at sinasabing dapat nilang sundin ang anumang utos na ibinigay sa kanya ng kanyang mga nakatataas. Una sa lahat, kung may tumutol sa kanyang desisyon, maaari nilang iulat lahat ito sa kanyang mga nakatataas. At kung sasabihin nila sa kanya na bawiin, papayag siya ng walang anumang pagtutol. Sabi ni Gray na mukhang napunta na siya sa masamang side niya. At sinabi ni Naslavia na dapat niyang iulat ito para mag-hire up dahil hindi niya ito kayang tratuhin ng ganito. Tumanggi si Lei sa pagsasabing ito ay talagang nagpapadali para sa kanya at hinihiling sa kanila na magpatuloy at magpasuri at sasamahan niya sila sa susunod na yugto. Siya ay masaya na siya ay garantisadong isang pulang sinturon, habang si Naslavia ay nabigla sa kanyang kalmado. Hindi nagtagal, nalampasan ni Gray at ng Slavia ang pagsubok at binati ni Lei si Gray at sinabing malamang na mahirap para sa kanya ang ikalawang yugto, kaya dapat siyang maging handa. Hinihiling niya sa kanya na ipakita sa kanya ang proctor ng ikalawang yugto. At sa hitsura nito, siya ay mula sa Roland, si Gray ay napaiyak dito,
na nagsasabing hindi pa sila natuto ng magic kahit dati, at kung paano sila dapat na masuri. Bulalas ni Lei, ang larangan ng digmaan ay walang pakialam kung may natutunan siya o hindi. At hulaan niya na kailangan nilang subukang labanan ang magic. Kadalasan ng mga tao ay pisikal na nauuwi sa mas masahol na magic resistance, at ipinapalagay niya na sinusubukan nilang subukan ang kanilang mga lakas at kahinaan sa pamamagitan ng 5 pagsubok na ito upang mahanap ang pinakamahusay na paraan upang mapaunlad ang kanilang mga kakayahan. Nagmamayabang si Gray sa pagsasabing isa siyang all-rounded genius at ibinubulalas nila na malapit na nilang simulan ang mga pagsusulit. Ang ikalawang yugto, nag-uumpisa na ang Blazing Inferno at ang salamangkero ay susuriin ang kanilang tibay at si Gray ay 57 seconds. Pinahahalagahan siya ni Lei at sinabing nagtagal siya ng medyo matagal, ngunit hindi siya masaya na hindi man lang siya tumagal ng 1 buong minuto. Pinahahalagahan din siya ng isa sa mga kabalyero na sinasabing napakahusay niya. Dahil 1 minuto lang ang lumilipas sa labas ng mundo para sa bawat oras sa ilusyon na nilikha ng magic na yun. Kasunod ay ang turn ni Nestle Vania, at alam niya yun. Isang ilusyon at iniisip na hindi nila siya matatakot. Hindi nagtagal, humanga sa kanya ang mga estudyante dahil 5 minuto na siya at nauna na siya sa pangalawang pwesto. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at sinabing nakapasa siya sa pagsusulit at napatunayan na niya ang kanyang sarili. At ang susunod sa linya ay si Lei Tollen. Sa tingin niya ay tatagal lang siya ng 20 segundo o dapat ay sumuko na siya kaagad. Nasa sabik na makita ang kanyang talento, at nakita niya ang kanyang sarili sa bibig ng dragon bilang isang ilusyon. Laking gulat niya nang makita na ang dragon ay ang kanyang nakaraang buhay, at sinipa niya ang matandang mahikiro na sinusubukang makaalis sa ilusyon. Gulat na gulat ang mga kabalyero at mga din nang makita ang kanyang gawi at sinigawan siya ng matanda, sinabing sinumpa siya ng pulang dragon. Nagtataka din kung bakit nahulog ang proctor, at alam na nila na ang pulang ulo ay isang piraso ng masamang balita at mas mapanganib kaysa sa ibang pulang buhok. Tinanong ni Lei si Winford tungkol sa kalagayan ng proctor, at sumagot siya na ayos lang siya at pagod lang. Siya rin ay nagulat na ang kanyang tao ay ganap na pinatuyo, na hindi makatwiran. Nag-uulat siya sa, Dean, isa lang itong Mona disorder na dulot ng sobrang paggamit ng mana, at maaaring dahil ito sa sobrang paggamit ng mana kapag sinusuri ang mga estudyante, ngunit nagtataka rin sila kung paano maubos ang lahat ng kanyang Mona sa isang salamangkero mula sa kilalang Roland Magic Academy. Pagkatapos ng pagsusulit sa degree na ito, tumugon si Winford na inayos niya na magpahinga siya sa ngayon, at ipagpapatuloy niya ang pagsisiyasat sa bagay na ito. Iminungkahi niya na magkaroon ng isa pang salamangkero para pumalit sa kanyang mga natitirang pagsubok. Tumawag ang Dean sa kabalyero at binigyan siya ng isang mensahe at tumugon siya na gagawin niya kaagad ang gawain. Pagkatapos na tinitigan niya lamang ang buntot at nagtataka tungkol sa kanyang kalagayan pagkatapos ay pumunta sila sa kanilang mga dormitoryo, at sinabi sa kanila ni Slavia na isang ang disorder ng tao ay kapag ang isang salamangkero ay walang natitirang mana ngunit pilit na naghagis ng mahika. Nauwi sa backfiring sa katawan ng Major, at iyon ang tawag sa Mono disorder. Sinabi ni Gray na napakamalas ni Lei dahil nahimatay ang salamangkero sa kanyang pagsubok at nagyayabang si Lei sa pagsasabing laging nahihirapan ang mga henyo. Nagulat din si Neslavia sa kung paano ang isang mahikiro mula sa Roland Magic Academy ay pagkakamali sa batang nag-aaral. Biglang yumanig ng napakalakas ang lupa, at iniisip nilang lahat na ito ay isang lindol. Ngunit mamaya, alamin na ito ay dahil sa magic. Ang buong lugar ng pagsubok ay puno ng mga puno at nagsimula silang umubo at nagtataka kung ano ang nangyayari. Parang may nag-spell sa kanila. Inanunsyo ng mayor na magsisimula na ang 2 yugto at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang proctor ng 2 yugto. Lahat sila ay kailangang sumunod sa kanya at gayahin ang kanyang mga galaw sa abot ng kanilang makakaya, at ang pangalan ng 2 yugto ay Undetected Passage. Sinimulan niya ang kanyang mga galaw at nawala sa paningin sa isang iglap lang. Sinusundan ng monghe ang kanyang mga galaw at pagkatapos sinundan din sila ni Gray at Lei. Tumalon din si Naslavia sa isang puno, sinabing hindi siya matatalo sa kanila. At isa na lang ang natitira at sinisigawan silang hintayin siya. Iniisip ng proctor na marahil ay napakahirap para sa mga batang yun at dapat niyang hintayin ang mga ito. Ngunit humanga siya sa kanilang mga galaw at laking gulat niya nang makitang nilapitan nila siya. Hindi na kailangang magmadali, at tumakbo siya palayo at hinihiling na mahuli siya. Kung kaya nila, biglang may umatake sa kanila ng mga palaso habang hinihingal si Lei at sa tingin niya ay hindi siya magaling dito.
At mahilig siyang gumalaw gamit ang lahat ng apat na galame. Hinihiling sa kanila ng Proctor na tingnan ang mga arrow na may para sa mga arrow sa kanyang bilis. Hindi nila kailangang magpigil ng ganoon. At napakarami nila. At sinabi ng kanyang kasosyo na pipiliin niya ang kanyang malubay. Ang sabi ng Proctor ay medyo magagaling ang mga batang ito at makikita nila.